mga kumpasero ng bayan Cherry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:06. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Halos lahat o mayorya ng mga miyembro ng gabinete ay nanatili sa pwesto. Dito po sa isinagawang bold reset. Nanatili pero bold reset? Yun ang panggulat eh. Bold reset ng Marcos administration. Apat lamang sa mataas na opisyal na nagsumite ng kanilang courtesy resignation ang tinanggap ng Pangulong Bongbong Marcos, habang 21 miyembro ng gabinete ang mananatili sa kanilang pwesto. Nilinaw po ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi pa tapos. Hindi pa tapos. At nagpapatuloy pa ang paglilinis ng Pangulo sa administrasyon sa mga hindi mahusay at tiwaling opisyal, at asahan na may susunod pang anunsyo sa iba pang may nakabinbing courtesy resignation, kabilang ang pagbabago sa pamunuan ng mga GOCCs. Sinabi ni Bersamin na ang mga opisyal na magpapatuloy sa pagsisilbi sa gabinete ay inaasahang magkakaroon ng higher degree performance sa natitirang 3 taon ng Marcos administration. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Nasusubaybayan nyo ba itong government bold reset? Pakiulit mo nga. Bold reset! Tayo pa naman ay nagtanong-tanong pa tayo. Ano ba ibig sabihin nito? Sinalarawan natin para tong computer. Para tong computer na i-reboot. Ni-reboot. Ni-reboot. Yung iba,
ay may pinipindot dati, 'di ba? Control Alt Delete, mga Alt, ganon. delete, Yung mga ganon. Yung iba naman binubunot na. Bunutin mo na lang sa saksakan niya. Parang ganon, ano. O kaya sa cellphone naman, may tinutusok sa gilid na ganon. Oo, may tinutusok. Tinutusok na ganon. Kukuha ka ng pantusok na parang karayom. Ito raw hong sa bagay, Malacanang din naman na nagsabi nito. Ang Pangulo din naman na nagsabi niya na ito yung kanyang gagawin. Kaya lang, kayo ba, mga taxmates, mga tax partners? Ayon po dito sa ilang mga pahayagan, tinangan natin po ng mga ibinabalita nito. Ito, ang Manila Times. Marcos retains 18, fires 4. Ayun, natakpan pala. 4 lang pala yung 4 lang daw yung binawas. Sinilaban. Oo. 18 ang mananatili. Yun. You don't have no self-respect. You feel like Tinitingnan ko yung mga pangalan. So, ito pala So, yung mga... yung doon lang sa nauna, wala na, sumunod pala. Yun lang nauna. Si Secretary Loizaga, DNR. Oo. Tapos, meron daw, ilalagay daw sa ibang yung posisyon. Pero wala pang announcement. Si Secretary Rizalino Acuzar ng DSUD ay inilipat sa Pasig River Rehabilitation. Na dati na rin naman niyang ginagampanan. Dati na niyang ginagampanan. Sino pa ba yung ito yung mga ni-retain. So tama din pala naman tayo. Wala dito si National Security Advisor. National Security Advisor Eduardo Año. Hindi pa na-aksyonan. Wala pa, no? Pati yung sa Presidential Communications Office. Hindi pa sinasa. Pero isip-isipin mo, in-announce na lahat halos yung cabinet members, tapos hindi man na sinabi kung inaksyonan o hindi yung... Si Secretary J. Ruiz pa naman nag-CA. Parang technically bypass na yung kumbatsero. Hindi na... Na-aksyonan. Sa commission on appointments, ano? Tapos ito na yung parang bagong team ng Pangulo to. Bagong luma. Halos kung mas marami ang na-retain, hindi yata bold reset yun. Hindi bold yun. Lalo na kung yung ibang ginalaw, inilipat lang din. Parang wala nga nawala, ano? Wala nga. Tinitingnan ko itong mga pangalan merong mga... Si Menardo Guevara as Solgen. Matagal na rin namang nababalita si Solgen Guevara na on his way out. Hinintay le birthday. Ay, nako. Mukhang hindi pala reset ito. Ano ba pwede nating itawag sa pangyayari? Merong 4 na mga pangalan na binanggit na tinanggap yung resignation. Yung sa Presidential Commission on Urban Poor. Si Sabili ba yun? Yun. Tama. Sabili. Tapos may 3 iba pa na puro mga hindi naman natin alam na may ganun palang posisyon. Maynardo Sabili. Yung pick-up. Ayan. Meron pa isa, Presidential Assistant for the Visayas, Terence Calatrava. And Presidential Assistant on Muslim Affairs, Almarim Tila. Ayan. Para lang siguro masabing merong inalis. Parang ganun nako, nanang ko po. Tingnan natin. Kung ano kaya ang ine-expect nilang pagbabago sa gobyerno kung doon sa bold reset, kung talagang ginawa yun, talagang meron kang dapat asahan. Kasi in-announce so parang nag-expect tayo. At ang binabanggit ko kung batserong resulta, yung pagbabago sa output
Oo. Kung dati walang output, o kung may output man mahina, dapat may changes sa output. Sa halimbawa, kung merong production, may bibilangin kang kung ano yung mga nagawa o na-produce, dapat may mabago. Dito kapag halos wala ka naman binago, paano ka mag-expect ng pagbabago? Yun ang medyo mahirap sagutin yun, kumbachero. Actually, yung tanong mo na yun, mahirap sagutin. Di ba? Oo. Sino na sumagot? Ay, nako buhay. Ang mga shero ng bayan, kunyikan, Jerry, dos. Pero ang Pangulo po ay matapos magpunta sa sumakay ng MRT, sa airport naman nagpunta. Ayun, doon, napasaya ang Pangulo doon. Oo, masaya siya sa nakita niya. Sa picture ng Pangulo talagang may video pala tayo. Ayun, nasa katabi niya naglalakad sa kanyang kanan si Ninong mo. Siguro nga hiningal sila. Napakabilis maglakad nito si RSA. Ilang taon na ba si RSA? 70. Buti nga tinanong mo, ulitin nga natin para napakagilas. Ayan, tinan mo. Ayan, Sagsag na sagsag Tapos kwento pa ng kwento. Habang ang hirap kaya nung lakad ka ng lakad tapos salita na salita. Kasabay nila si Secretary Vince Dizon. Ayan. Ayan, ayan. Yun. Kita nyo binisita ho ng Pangulo at mukhang happy ang Pangulo. Dahil sabi ng Pangulo, nabalitaan ko yung mga pagbabagong ipinatutupad dito sa NAIA. Gusto hong makita ng personal ng Pangulo. Nakita niya. Totoo naman talaga. Nakita niya, happy siya. Sa paligid pa lang kumbatsero Totoo. Sa paligid pa lang ho ng terminal, marami na kung kayo hindi pa medyo matagal na biyahe. 71 na si RSA. Doon pa lang sa paligid ng Terminal 3, lalo na yung Terminal 3, tsaka Terminal 1. May inayos na rin yung harapan nun, di ba? Dating masikip at niluwagan na. Yung mga luwag, terminal naging natin. Yun dati 6, naging 10 lanes na yata yan Yung curbside kung tawagin. Yung harap. Yung harap. Ayan. Ang laking bagay nun, kumbachero, kasi dati nagsisiksikan dyan Ngayon, meron dahil yung mga nagpa-park doon sa may tapos naalala mo yung parking na minahalan niya yung parking doon. Nawala na yung mga nag-overnight parking doon. Tapos pinuntahan din niya yung may mga TNVS. May yung sa Uber. May Uber ba tayo? Grab tsaka yung mga pati sa motor. Meron din yan meron diba? din. Ayun yan ang mainam, yun sa yung convenience, yun ang importante. Yung convenience ng mga pasahero. Hindi yung kita kaagad. 'Di ba? Yung iba kasi kita kaagad, yung ma-recover kaagad ang puhunan. Dito makikita ho ninyo sa mga ginagawa ngayon diyan sa NAIA. Ibinibigay mo na, ang iniisip mo na kung paano magiging convenient ang mga pasahero. At kapag naman kasi convenient ang pasahero, magbabayad yan. Magbabayad. Hindi na titingnan yung hindi na masyadong tinititigan yung presyo. Basta't nasiyahan. Basta nasiyahan. Magbabayad at magbabayad yan. Ang mahirap kasi nagbayad ka na nga, pinahirapan ka pa. Yun ang mabigat sa lahat. At maraming ganun, kumbachero. Totoo yan. Maraming ganun. Katulad nung nag-press con ang Pangulo diyang kahapon yung palang pinag-uusapan natin. Teka muna, ba't may mga higaan? Diyan natutulog yung mga OFWs, kumbachero. Tingnan mo nga naman, may higaan pa? Oo. Yan yung lounge. Lounge, kumbachero. lounge. Tapos kung talagang, halimbawa, bukas pa biyahe mo, maaga kang napunta doon. Matulog ka muna. Tingnan mo nga naman. Matulog ka muna. Hindi ba... Mga OFW natin. Nakakita ka na ba, kumbachero, ng mga lounge dyan sa, yung mga VIP lounge, mga business lounge, halimbawa, sa Dubai o kaya sa
sa Abu Dhabi. Abu Dhabi, May mga tulugan din. Sa pero, Emirates, may mga tulugan din na ganito. May mga, kung gusto mong matulog ka. Oo, pero ito talagang parang Double decker. parang apartment na. At libre pagkain dyan ng OFWs, kumbachero. Tinignan ko yung kinakain dun sa Mabuhay Lounge. At yung kinakain dito sa lounge ng mga nagbi-business class. Nagbi-business class, tapos yung kinakain dito sa OFW Lounge. Pareho. Pareho, kumbachero. Kaya yung mga OFW natin siguro bakit ka bibili dun sa Katonyings doon sa airport, dini na lang. Libre. Ano masama sa libre? Magpabalik-balik, tapos pag napagod ka, makatulog nga muna dito. Tinan mo na. Tinan mo, ang ganda ng higaan nagulat ako ba't may higaan Yun nga pala yung OFW Lounge. Ayan, sa mga OFW natin na bibiyahe, ayan pa, kung kayo pabalik na sa trabaho ninyo, kaya dumating kayo, pero ayaw nyo pang umuwi, at gusto nyo munang makita ang OFW Lounge, daanan ninyo. Ito, kumbachero, may matutuwa ka dito. Halimbawa, na oversleep ka, no? Kung OFW ka. Tinan mo, meron pang masahe. Tapos naalimpungatan ka. Naku, ang flight ko pala ganito. Di ba, normally, ang layo ng kwan dyan Ang layo ng gate. Ito, kumbachero, pag labas mo ng OFW Lounge, ando na yung immigration counter. Kasi paglabas mo, ando yung immigration counter. Exclusively for OFWs yun, kumbachero. Tingnan mo na. Dito mararamdaman talaga ng OFW na sila ay mga bagong bayani. Yan. Ito na yung mga pagbabago sa buhay ng ating mga OFW. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ito, napasaya ang Pangulo dito sa nakita niya dyan sa airport. Mr. President, maganda tong mungkahi ni Kuya Arnold. Puntahan mo yung mga public hospitals. Puntahan niyo po yung mga public hospitals. Kung gaano karami ang pila dyan lang sa San Lazaro Hospital, makita niyo ang pila dyan. Pipila ka dyan, tapos wala silang makukuha no hinahanap nilang pang-iniksyon dahil nakagat ng aso. Naku, ayan na. Dapat ganun po. Maganda nga yan. Puntahan niyo po, total yayaman din lang at mukhang yan ang sinasabi niyong reset. Saka gusto ng Pangulo nakikita niya mismo. Nakikita niyo. Kaya lang parehong under DOTR tong magkasunod na pinuntahan ng Pangulo dahil si Secretary Vince Dizon yung kahit kalabaw saka si Secretary Chu Laurel. Yun, yung dalawa. Yun ang kumakayod. Yung binanggit ko, DOH yun iba yun. Kaya Mr. President, ayun. Saka kumbachero, pumunta ka sa CR ng ibang public hospital. Hindi ko naman nila lahat. Maduduwal ka. Talaga. CR ng hospital pa namang naturingan, kumbachero. Kapag talaga sobrang dami na ng tao, sobrang haba ng pila, doon pa lang may problema na. Asahan mo na. Asahan mo na yung sitwasyon sa CR, kumbachero. Kaya nga. Mas lalong napabayaan yan. Dapat tinatanggal yung secretary pagka ganun. Ayun! Ang mga kumbachero ng bayan, Jerry Oras po natin! Mr. Jelom Tang, Lakyam Diap Sahun, 6:23 ng umaga. ACS Balita, susunod na. Jerry 2x2. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, June 4. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. LRT2 may alok na libreng sakay sa Araw ng Kalayaan.
Cashless transaction sa LRT at MRT aarangkada na sa Hulyo. 20 pesos kada kilong bigas magiging bahagi na ng walang gutom program ng DSWD. Utang ng Pilipinas umabot sa record high na 16.75 trilyon noong Abril. Mataas na kaso ng Mpox na itala sa Metro Manila. Bata patay matapos madikitan ng dikya sa Quezon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. May alok na libreng sakay ang LRT2 sa June 12. Engineer Tony Nanggel, Yon. June 12 bilang pagdiriwang ng ika-127 araw ng kalayaan. Ito ang inanunsyo ng National Historical Commission of the Philippines at ng LRT2 Management. Ang free rides ay maaaring i-avail mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa lahat ng LRT. Yun. Sa lahat ng LRT. 2 stations. Kaya ko pati LRT1 eh. Hindi pa nag-anunsyo naman ang MRT3 at ang LRT1 kung sila ay may libre ding sakay sa June 12. Ang kalayaan ng Pilipinas mula Espanya ay dineklara noong June 12, 1898 sa pamamagitan ng pagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa bahay ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Ipatutupad na ang cashless transaction sa mga linya ng LRT at MRT simula sa Hulyo na inaasahang makakatulong upang mapaikli at maiwasan ang mahabang pila ng mga pasahero sa mga istasyon ng tren. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, maaari nang gamitin ng mga pasahero ang kanilang debit card, credit card at e-wallet sa pagbabayad ng pasahe kung sasakay ng tren. Yun! Yan yung sinasabi natin, kumpatsero eh. Iba ka, Secretary Vince Dizon. Sinabi ni Dizon na hindi na kailangan pang mag-reload ng beep cards. Ayan, o stored value smart card sa paggamit ng LRT at MRT. Ang dapat lang gawin ay i-tap ang kanilang phone o cards sa turnstile automatic fare collection system High-tech. sa pagpasok sa railway system. Baka naman ma-overcharge kami, Sek, ha? Pagtapat namin ng ganun 30 pesos ang makuha. So hindi na kailangan yung beep card. Hindi naman sa ganun. Pwede na palang rekta eh. Kung meron ka namang beep card na gamitin mo pa rin yan. Pero kung wala naman itong phone mo sa yung cards. Halimbawa may gamit kang GCash. Pwede yun. Pwede na yun. O yung Maya, yung PayMaya. Oo, di ba? Yun na mismo yan. Yun na yun. Ang hakbang ng DOTR ay alinsunod sa direktiba ng Pangulong Marcos na bumuo ng open loop payment system upang isama ang multiple financial platform. Yun. Siguro ang dami na nilang natanggap na reklamo na walang mabili ng card. Jeep card. Yung Jeep card. Ba't nga naman kabibili ng Jeep card? Sa tren yan. Dapat di Jeep card yan. Oo, tapos loloadan mo pa eh. Oo. Loloadan mo, tsaka mo palang magagamit. Ito, rekta na. Rekta na. Yun. Alas 6:34 ang ating oras na imbang gabigat kada kayo amin na po. Wag rin kayon, gising na. Mabibili na rin daw po ang 20 pesos per kilong bigas sa mga accredited retailers ng walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, na ibigay na nila sa Department of Agriculture ang listahan ng mga accredited retailers ng walang gutom program upang masuplayan ng 20 pesos per kilong bigas.
May bukod pa lang ganito ang DSWD. Bukod pa dun sa mga kadiwa. Kadiwa. Yun. Sa ilalim po ng Walang Gutom program, may pamamahagi ang DSWD na 3,000 food vouchers sa household beneficiaries na maaaring ipalit ng pagkain mula sa mga accredited retailers tulad ng Kadiwa stores, Agri-Co-op at iba pang MSMEs. Sinabi ni Gatchalian na dahil makakamura ang mga benepisyaryo sa bigas, madaragdagan ang kanilang mabibili sa 3,000 pesos food vouchers. Alas 6:35 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Lumobo na sa 16.75 trillion pesos ang utang ng bansa sa pagtatapos ng buwan ng Abril. Sa datos ng Bureau of Treasury, tumaas ito ng 0.41% mula sa 16.68 trillion na utang ng bansa noong Marso at mas mataas ng 11.6% kumpara sa 15.2 trillion na utang ng Pilipinas sa parehong buwan noong nakaraang taon. Sa kabila nito, tiniyak ng Bureau of Treasury na patuloy na susundin ng gobyerno ang disiplinadong estratehiya nito sa pamamahala sa utang para masiguro na sumusuporta ito sa pamumuhunan. Naitala sa Metro Manila ang pinakamaraming kaso ng Mpox sa bansa, ngunit hindi kailangan magpatupad ng lockdown sa rehiyon ayon sa Department of Health. Sinabi ni Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng DOH, bagamat mataas ang kaso ng Mpox sa NCR, bumaba na ang overall cases sa buong bansa at wala na ring lalawigan sa ngayon ang binabantayan. Tiniyak ni Domingo na walang dapat na ipangamba ang publiko dahil naka-isolate na ang mga pasyenteng dinapuan ng sakit at marami sa mga ito'y magaling naman na. Alas 6:36 ng umaga, maayong aga mga pinalangga, buta na kamo, gising na. Patay ang isang 5 taong gulang na batang babae matapos madikitan ng nakalalasong box jellyfish o dikya sa isang beach resort sa Buena Vista, Quezon. Sa ulat, naliligo sa dagat ang bata kasama ang tiyahin nito nang madikitan ng nakamamatay na dikya sa braso at kamay. Binigyan ng paunang lunas ang bata pero binawian din siya ng buhay. Paalala ng mga otoridad, mag-ingat at maging alerto kapag naliligo sa dagat at iwasang madikit sa dikya na nakamamatay. Marami lang namatay sa dikya. Sa dikya na yan. Kaya dapat doon sa mga may-ari ng mga operator ng mga resort na ganyan, meron silang tagalinis. Tagalinis at taga-babala at taga-check muna. Taga-check, yes. Bago taga-sisid muna, taga-langoy para makita kung may mga dikyang papalapit. Doon sa ASEA, sa Subic Kumbatsero, meron silang net. May net, tama. Doon ka lang sa loob ng net, hindi ka mapapasok kung sakaling biglang may magdalitawang dikya. Totoo. Dapat ganun sa mga resort. Kasi hindi naman kaya nga merong bawal puntahan yung mga bata kayo mga patrons, di ba? Kailangan hanggang dito lang. Sapagkat ito lang yung may bakod, ito lang yung may net. Dapat gano'n. Parang gano'n. Kaya maayos yung ASEA. Kaya kung kayo po ay nagnanais na magbakasyon, mag-weekend, lalo na po sa weekend na ito, June 6, wala akong pasok. 7 long weekend, June 6 ako, nauna. ASEA. At syempre, kapag pupunta ka ng ASEA, kailangan may maayos kang sasakyan. Anong dapat mo sakyan? Cherry Tigo. Ayos ba, Kuyang Romel? Kuyang Romel. Cherry Tigo Cross. Ayan. Oy, Kuyang Jerry Haspio dyan sa Quezon. Ito meron ding resort dyan sa Sariaya, Quezon. Sa South ka naman mapapadpad. Wala bang dikya dyan? Dapat ipacheck nyo rin para safe ang inyong mga clients, ang inyong mga customers. Samantala, sa mga gusto magkapera, yan sa Barangay Katmon, Malabon. Kailan yan?
ngayon. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon at inyong mga cellphone. At andyan, pagala-gala ang isang may maraming dalang pera. Yan. Mamimigay ng pera sa mga bigas, sa mga radio gaga. Yan. May bigas, may grocery, may t-shirt. Napakagandang t-shirt. Yung t-shirt niya ay puting-puti. Puting-puti. Kahit sa dilim, kitang-kita pa rin. Andyan ang ating malakas promo pag-alagala sa barangay Katmon, Malaon. Ngayon, nagbabaga pa rin ang mga balita dito sa ACS Balita. 6:39. This time check is brought to you by Makaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Ano araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ngayon na ba ito, Yuel? Si Edniel Parosa, itong ating RH52 kumbatsero, ay sumama pala sa pagpunta dyan sa West Philippine Sea. Dyan sa Pag-asa Island, at meron siyang report, yung runway daw dyan sa Pag-asa Island tapos na. Ilan pang proyekto makukumpleto ngayong 2025 ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ito ang report ni RH52, Edniel Parosa. Kami na dyan! Inaasahang makukumpleto ngayong taon ang ilan pang proyekto sa Pag-asa Island sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces spokesperson Colonel Francel Padilla, natapos na kasi ang extension ng runway sa isla na mayroong komunidad sa dulong kanluran ng bansa. Personal nating nasaksihan ang development sa lugar kasama na iba pang tauhan ng media. Mayroon ng sariling power source at desalination facility ang Maritime Picture habang ginagawa na ang hangar at wharf o pantala ng Pag-asa. So with that, kasama yan sa ating Horizon 3 projects, and yun nga, completed na yung hangar natin. Konti na lang yung ini-aim natin na matapos, but tuloy-tuloy pa rin yung mga programa natin, not just for the Armed Forces of the Philippines, but for the whole island. So tinitingnan natin dito are multi-role facilities, not just for the defense, but also yung HADR natin doon, and of course, paggamit na rin sa ating communities. Itong runway na ito ay katapat lamang dito sa may Pag-asa Island kung saan ay naparami yung presensya ng mga barko ng China. Parang ginawa ng parking lot ito ng Pag-asa Island. Hindi naman alintana ng AFP ang presensya ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa tinawag nitong symbolic maritime patrol bago ang araw ng kalayaan. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Napanood mo ba, kumbatsero, yung parang forum na dinaluhan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro dyan sa Singapore? Hindi Ano ba Tapos tinanong siya ng isang Chinese, parang Chinese military nako, mamaya kung paano sinopla ng may paggalang ni Secretary Teodoro. Mamaya Yuel, papadala ko sa iyo yung link. Total naman Facebook page ng kwento ng DND official. Makita, maikli lang, kumbatsyer. Medyo mapaproud ka magiging proud ka kay Secretary Teodoro how he handled the situation. Napapalakpak nga yung mga yung mga nandoon Oo. Sabi nga niya, thank you for that question.
parang thank you for that propaganda in the guise of a question, parang ganun. Parang ganun. Mamaya paparinig natin sa ating mga kababayan pagkatapos na ACS Balita. Tsaka yung airport na yon dyan sa Pag-asa Island tapos na pala. Pwede kayang magpalipad na rin ng commercial flight. Baka naman. Para napapasyalan natin yan. Baka yung naman. lugar na yan. Totally napakagandang lugar din yan dyan sa parte ng West Philippine Sea. Lusot na sa Commission on Appointments si DOTR Secretary Vince Dizon. Ito'y makaraang irekomenda ng CA Committee on Transportation ang confirmation ni Dizon sa Senate Plenary. Tumagal ng mahigit 3 oras ang pagtatanong kay Secretary Dizon na umikot sa mga proyekto ng ahensya patungkol sa pagsasaayos sa mga lansangan gaya ng rehabilitasyon ng EDSA, mga ports at airports. Madam Chair, I move to recommend to the plenary for the Commission to confirm the ad interim appointment of Secretary Vince Dizon as Secretary of the Department of Transportation. I so move, Madam Chair. Second the motion, Madam Chair. There is a motion to recommend to the plenary for the Commission to confirm the ad interim appointment of Secretary Bringas Dizon II as Secretary of the Department of Transportation. There is no objection and the motion has been seconded. The Chair hears none. The motion is hereby approved. Yun! Nagpaabot na rin ng pasasalamat si Secretary Vince Dizon sa mga miyembro ng komite. Hindi patay ang Mindanao Railway System o MRS project. Ito po ang tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon sa pagtatanong ni Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Dizon, nagka-problema lang sa pondo ang proyekto na dapat ay manggagaling sa China ang pera. Dahil dito naghahanap pa ang pamahalaan ng panibagong foreign funder para pondohan ang nasabing proyekto. Hindi ibibigay ng isahang bagsak ang 80,000 pesos na assistance kay Rose. Ito po yung babaeng nag-viral makaraang maispatang lumalabas mula sa Imbornal. Ito ang naging paglilinaw ni Secretary Rex Gatchalian kaugnay ng ibinigay nilang tulong dito. Ayon kay Secretary Gatchalian, babantayan ng kanilang social workers ang pag-i-issue na nasabing livelihood assistance at imo-monitor din nila ang magiging progreso ng sitwasyon ni Rose. Panawagan ni Gatchalian sa publiko, itigil na ang pangungutya kay Rose dahil hindi naman anya nito hiningi ang 80,000 pesos at hindi rin nito sinadyang pumasok sa Imbornal para makatanggap ng tulong. Gusto ko i-point out na may kondisyon to. Hindi ito binibigay ng isang bulto. Katulad dito kay Rose, in tranches siya ibibigay. At may supervision at monitoring ng social worker. So ibig sabihin, binabantayan ng social worker yung progress niya. Hindi binigay tapos goodbye. Kung hindi pagbigay, sinamahan pa siya sa tindahan para makabili ng pauna niyang mga stocks ng kanyang tindahan. Pagtapos noon, may mga home visits ang ating mga social worker para ma-check kung gumaganda na unti-unti yung buhay ni Rose. Ito ba yung babae sa Imbornal? Babae sa Imbornal. Na unang sabi, may nahulog lang siya kaya siya pumasok doon. May nalaglag kaya kinuha niya. Pero hindi siya doon nakatira. Nag-viral. Siya titira. Hindi siya rin nakatira sa loob. Pero kasya siya, no? Kasya. Manipis eh. Ang kilala mo kasi kumbachero yung babae sa breakwater. Ito, babae sa Imbornal. Naghain ng electoral protest si outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa Commission on Elections matapos na matalo sa gubernatorial race sa lalawigan sa katatapos lang na eleksyon. Kinwestiyon ni Governor Garcia ang resulta sa mahigit 4,000 clustered precincts na hindi umano sumasalamin sa tunay na kagustuhan ng mga residente ng Cebu. So dinaya siya, gano'n? Yun ang kanyang sinasabi. Una nang naiproklama bilang bagong gobernador ng lalawigan si Pamela Baric IV sa kabila ng hinihaing mosyon ni Garcia na suspendihin ang proklamasyon nito. Hindi pa pala matanggap ni Governor Gwen, no? Kaya lang, paano ba patutunayan na ikaw ay dinaya, lalo na kung ikaw yung incumbent? Parang mahirap yun. Nasa kanya yun. Nasa kanyang
pagsisikap yung kung paano niya patutunayan. Kung Siya sabagay- yung siya yung nag-accuse na dinaya siya. Totoo. Actually, Kumbachero, itong ang kanyang kino-question dito, COMELEC eh. Yung COMELEC mismo, Kumbachero, Dinaya siya ng COMELEC. Naalala mo yung pangyayari, Kumbachero, na yung isang file na nawala? Oo, tama. Yung kay Senator Bongo, biglang nawala yung 5 milyong boto ni Senator Bongo. From 26 million, naging 20 million na lang 20 million. mahigit. Ganon din pala nangyari sa kanila. Sa lahat, at sa iba pa, Kumbachero. Ito, tapos biglang nawala. Tapos, in-screenshot nila yung mga detalye. Ito kasi nakita ko yung kwento ni Governor Garcia dito eh. In-screenshot nila yung detalye ayon sa mga sa file ng COMELEC. Pagtingin nila uli, iniba na. Naiba. Halimbawa, yun yung kinukwento natin. Ito kasabay nung nangyari. Halimbawa, Kumbachero, yung nabanggit na kung na yata sa iyo ito eh. Sa Tarlac, may ganitong insidente. Ang total number of registered voters, kunwari 100 lang. Pero ang bumoto, ang votes cast, validated votes cast, ay umabot ng 200. Marami yun. At ito, inisa-isa doon sa kanyang press con, kung gaano karami yung mga cluster precincts na ganon ang sitwasyon. Kaya tama ka, ebidensya to. Siya maglalabas ng ebidensya dyan. Kailangan patunayan niya. Lalo pat hindi madaling tanggapin na ikaw ay nadaya pero ikaw yung incumbent. Ikaw yung incumbent. Diba? Parang si Marvin Rillo, Kumbachero. Ayan. Sabi daw ni Marvin Rillo, nadaya ako. Matindi yung kay Marvin Rillo, 230 lang yata lamang nun. Dikit na dikit. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Sa DZRH, sa 2x2, meron ng mga taga-Kanlubang Laguna, hindi raw sila napupuntahan ni Sherwin. Sila na nagpunta rito. Pabira ka, Sherwin. Ang tagal talaga tagal naghihintay ng mga taga-Kanlubang. Andito. Doon sa may tubuhan kayo hinihintay. Hindi ka nagpunta. Pumunta na rito. Andito sila ka Jerry Labasan, tsaka yung kanyang Tibet. Bet Labasan. Mabibigyan mo daw ba, Sherwin? Si Sherwin kasi ngayon ay nandyan sa Katmon, Malabon. Ngayon! Sherwin, go! Yes, Anthony, Jerry, ito na ang ating winner sa ating malakas promo sa Barangay Katmon, Malabon. Ngayon! Nakaradyo na, nakahubad pa. Ayan Laki na katawan. Ito ang original na siga ng Katmon. Carlito Alberto po. Tatay Carlito. Carlito, matagal ka na nakatunin sa DZRH. Matagal na po. Naku, bata pa. Nakikita po tayo dyan. Jerry Baha po, saka si Anthony Taberna. Yun. Anthony Taberna. Ayun. 2x2. Yun. Tinan ko nga, Sherwin. Tinan ko nga yung... Maraming salamat. Tinan ko nga yung radyo niya. Pakita mo nga yung radyo niya. Ayun. Karaoke yan Karaoke pala eh. Mini karaoke. At may flashlight pa. Meron pang flashlight. Kagaling rechargeable. Para kapag kung saan mo gustong dalhin. Tsaka pag brown out, may radyo ka na, may ilaw ka pa. Nadala ko. Tama. Kung kayo nakakapunta po doon, kulang na po kayo ng ayun, minsan. Live po ako, magsasaklay. PWD pala. Tindahan ng asawa ko. Ilang taon na si Tatay Carlito? 71 na po ako. 71. Batang-bata. May ano ba kayo? May asawa at mga anak? Meron po ako asawa.
Ang anak ko isa nasa Laguna. Sa Laguna? Isa po, nagtatrabaho sa pabrika. Nakaalis lang po. Ganun. Opo. Yung taga Laguna ba? Taga Canlubang? Ano po sila? Sa Rizal, Laguna po. Rizal, Laguna. Sa Canlubang kasi mga taga Canlubang nandiyan na ngayon. Dito na, oo. Rizal, Laguna po sila. Bakit kung si tatay, bakit nakasakalay? Ay, putulan pa. Bakit po? Meron po tayong naging sakit na diabetes. Naku, pambira. Pati siya talagang diabetes na yan eh. Oo. Pero kumusta ho ngayon? Kontrolado naman ang sugar. Opo. Na-ayos na naman po. Sherwin, dagdagan mo. Dagdagan pa natin. Oo. Magkano pa? Dagdagan mo ng 2,000. Gagawin na natin 3,000. Yay! Tingnan mo naman yan, Ayan, pambili ng asukal. Pambili ng asukal. Sige nga. Nakakalakad pa ba? Nakakatayo. Tignan nga natin po. Sige nga. Demo. Binigyan ng 3,000, nakatayo. Yay! Sabi sa inyo eh. May kapangyarihan ng 2x2. Ano po siya? Apa. Kapag binigyan po ba ng 1,000, makakalakad na. Hindi ko po, lalakad mo ako. Pag ng isang... Siyempre, punto sa 3,000. Ito, tanggapin niyo po ang DZRH Grocery. Yun, At syempre, dahil paborito mo ang 2x2, meron ka rin na imbag na bigas. Yan mula sa 2x2. Maraming salamat po. Imbag na bigas. At syempre, dahil wala kang damit, tatay, sasaplo. Ayan. Buksan mo na. Nang maisuot na yan. Araw walang hubaran. Buksan mo na para maisuot. Suot mo. Salamat po ng marami. Patulungan mo maisuot. Maisuot Makita na. natin. Pinahupa ngayon yan. Upo muna. Ayan. Una ulit si tatay. Magaling na siya. Dahil nabigyan siya ng t-shirt ng DZRH na magpapagaling. Nakakakita na si Tatay Carlito ngayon. Nakakakita na kayo. Opo. Gagaling. Lalakas. Bumapagaspas. Ayan. Hindi na mo yung mata niya nung makita niya ang DZRH. Parang sinukat Sakto. Saktong-sakto yung t-shirt. Talaga pitted, parang ayan, tumayo pa. Ayun, Tingnan mo nga naman. Maraming salamat po, Sir Anthony Taberna at Jerry Baha. Salamat po sa inyo. Salamat po, Tatay Carlito. Mag-ingat po kayo. Ano ba talaga pangalan nyo? Carlito o Alberto? Alberto po. Carlito po ang pangalan. Alberto po ang apelido. Basta lang may ganun pangalan. Parang pangalan eh. Pangalan eh, no? Ayos. Thank you po, Tatay. Maraming salamat. Mag-iingat kayo. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lalo na yung mga taga-Canlubang Laguna. Lagi lang tumutok sa DZRH. Naiingit ka pa. Aris number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. At sa mga taga-barangay Katmon, Malabon ngayon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha.
Araw ng Miyerkules sa 4 ng Hunyo 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mayorya ng miyembro ng gabinete mananatili sa pwesto kasunod ng cabinet reset. PBBM masaya sa nakitang pagbabago sa Ninoy Aquino International Airport. Kaso ng HIV sa mga kabataan sumipa ng 500%. Naku po. Ang pinakabata, edad 12. Night voter registration ikinakasa ng COMELEC. Direk Daryl Yap nagpasok ng not guilty sa kasong cyber libel na isinampa laban sa kanya ni Vic Soto. Dating alkalde ng Lagayan, Abra, itinumba sa harap ng kanyang bahay sa Bangged. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:09 ang ating oras sa detalye ng mga balita. 12 anyos na lalaki mula Palawan ang pinakabatang nagpositibo sa HIV sa bansa. Ikinaalarma ito ng Department of Health at sinabing ang nagbabadyang public health emergency ay sa harap ng lumulubong kaso ng HIV sa Pilipinas. Sa tala ng DOH mula 2013 hanggang 2023, ay nakitaan ng 500% increase ang HIV cases sa mga may edad 15 hanggang 25. 95% ng mga bagong naitalang kaso ng HIV ay kalalakihan. 33% sa mga ito ay mula sa 15 hanggang 24 na taong gulang. 15 to 24. 15 to 24. Mga lalaki to ha. 95% kumbatsero ay lalaki. Ito yung yung same-sex. Same-sex, yung sa lalaki sa lalaki. At 33% dito sa mga lalaking nagka-HIV ay edad na 15 hanggang 24, 15 to 24. Ang babata nito. 47% naman ay 25 hanggang 34. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ang pinakamalaking hamon ngayon ng bansa ay hindi mpox, kundi ang paglaganap ng HIV sa mga kabataan na sa murang edad ay aktibo na sa pakikipagtalik. Kailangan pagtuunan ng pansin ang sex education ng mga kabataan para mapigilan ang tumataas na kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa. Ito ang naging tugon ni Dr. Tony Liachon, isang public health expert sa panawagan ng DOH na gawing National Public Health Emergency ang HIV. Git ni Dr. Tony, edukasyon ang unang hakbang upang maiwasan ang naturang sakit. Samantala, naglatag na rin ito ng ilang mga estratehiya para matugunan ang lumulubong kaso ng HIV sa Pilipinas, partikular sa mga kabataan. Ang liit lang na binubunto natin sa preventive health education. So titingnan mo ang current health expenditure natin, nakaskewed tayo sa downstream illness Ang ibig sabihin yung na-hospital, PhilHealth. Pero kukunti ang ating pagsisikap sa preventive health, 3% lang or almost 5% lang ang budget na nilalaan natin to prevent. Ang strategy dyan is to multiply mo yung centers, tapos meron kang packages dyan for the HIV testing and for the medications. Hindi klaro kasi. Nadali mo, Dr. Tony, preventive health ang dapat na pinagtutuunan ng pamahalaan. Dr. Tony Liachon ng Mindoro. Isang dating alkalde ng bayan ng Lagayan na Abra ang itinumba sa labas ng bahay nito sa Bangged. Ayon sa report, nakaupo sa labas ng bahay ang 54 anyos na biktimang si Jendrix Luna nang bumalaga ang 4 na lalaking lula ng 2 motorsiklo at saka siya pinagbabaril. Agad namang dinala sa ospital ang dating alkalde ngunit idinilaraning patay. Napagalamang tumakbo si Luna bilang provincial board member noong nakaraang halalan ngunit natalo.
Naghain ng not guilty plea ang direktor na si Daryl Yap sa 2 kaso ng cyber libel na isinampa laban sa kanya. Kaugnay ito ng kontrobersyal na trailer ng nilikha niyang film na The Rapist of Pepsi Paloma. Si Yap ay kinasuhan ng cyber libel makaraang idawit ang pangalan ni Vic Soto sa naturang trailer bilang isa sa mga umani ng gahasa sa namayapang batang aktres na si Pepsi Paloma. Mariin naman itong itinanggi ng kampo ng aktor at bilang tugon ay naghain ng 19 na bilang ng cyber libel laban kay Direk Daryl. Samantala, kinumpirma ng abogado ni Yap na nakatakda sa Agosto 19 ang susunod na pagdinig sa kaso. Ngayon lang pala nabasahan, ano? Oo! Nang sakdal, ano? Ngayon lang. Nakakalimutan na ng mga nakikinig sa atin, eh. Kung saan galing yung, Doon yun. Samantala, kontento si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nakitang pagbabago sa NAIA Terminal 3 matapos na personal na inspeksyonin. Napatunayan din ng Pangulo ang mga narinig niya noong Kapaskuhan na may mga pagbabago na sa NAIA kaya personal niya itong tiningnan. Kabilang sa mga nilibot ng Pangulo ang Immigration Area, OFW Immigration Annex, OFW Lounge, OFW Rest Area, Transportation Network Vehicles Area at Arrival Curbside. Ayon sa Pangulo, marami na ngang pagbabago sa paliparan at gumanda ang nakaraang lugar para sa mga OFW. Samantala, tiniyak naman ni NAIA Infrastructure Corporation Chairman Ramon Ang na magpapatuloy ang expansion at mga pagbabago sa paliparan para maayos na mapangasiwaan ng mas maraming pasahero, mas maraming biyahero at turista. Umabot po sa 21 sa mga gabinete ng Pangulong Marcos ang pinanatili sa pwesto matapos magsumite ng courtesy resignation. Sa third wave ng balasahan sa gabinete ng administrasyon, 4 lamang na resignation ang tinanggap ng presidente. Inaasahan naman daw po na sa mga mananatiling opisyal ang pagkakaroon ng higher degree performance sa natitirang 3 taon ng Marcos administration. Nilinaw naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi pa tapos ang patuloy na paglilinis ng Pangulo sa administrasyon sa mga hindi mahusay at tiwaling opisyal. Asahan din niya na may susunod pang anunsyo sa iba pang may nakabinbing courtesy resignation kabilang ang pagbabago sa pamunuan ng GOCC. Alam nyo, ito ang gusto kong maintindihan ninyo, no? The President is a manager. He has his own levels of achievement that he has imposed on each of us in the cabinet. And his expectations are there. And it is only the President who can decide if we performed up to par, or we delivered on those promises or the expectations that he gave to us, announced to us at the beginning. And because of this, the President might have probably, most likely, determined that most of these whom he retained have performed at par. Because otherwise, he would surely have fired them. You know, this is not a purge. You must understand that. That's why we went to the courtesy resignation as the means for implementing this reorganization. But, you know, even if you have been retained now, you will still be expected to make your, to deliver on your marching orders. And these are very specific to each of these respective officials of government. Ang tinig ni Executive Secretary Lucas Bersamin. So pag na-retain, ibig sabihin ayos ang performance. At yun par, ang sinasabi niya. At par, yung parang ayos naman. Pwede na uling bumiyahe. Biyahe na naman. Biyahe na ulit. So okay lang na biyahe ng biyahe. Biyahe lang. Biyahe lang kahit nakapila ang mga tao sa mga ospital. Sa mga pinagliling ko rin, pila-pila. Ayos lang yan. Ayos lang yan. At par yun. Ayos lang yun.
Susunod! Dito po! Sino itong businessman politician na bongga raw kung magregalo sa kanyang girlfriend? Hindi pa ba tapos yan? Na actress. 400 million lang naman daw na halaga ng house and lot sa Ayala, Alabang. Opo. Mahuhulaan kaya ni Ka Jerry labasan ito? Nahulaan na nga niya. Alam niya na? Alam niya na. Alam mo na. Yan! Kuya Boy Fabian nga, no, isang araw pa. Teaser pa lang, nahulaan. Alam na niya kung sino. Alam ba iba? Wala na ba iba? Sabi ba naman? Talaga. Yan, di ba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:18. This time, mga entries, ang mga amateur at professional Filipino photogs. Ayan. Kailangan Pilipino. Oo, dapat 16 years old pataas. Hindi pwede rito ang mga foreigner. Ayan. Ayon po kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, lahat ng layo ng photo contest na ito ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pa sa pagunlad ng ekonomiya. Maaari pong magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya, ang conventional, mobile at drone. Ayan, walong grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya at sila'y tatanggap lamang ng entries hanggang July 31. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, Kasoji Jimenez. Naku, sabi ni Kasoji, mataas din daw ang sugar niya. Bababa sigurado kapag siya ay nabigyan din ng papremyo. Sherwin. Mula sa Malakas. Sherwin, alam mo na yan, ha? Marami ang nagselos kay Tatay Carlito. Ayun. Nadagdagan daw Nadagdagan daw yung natanggap niya. Doktora Jessica D, magandang morning. At happy birthday kay General Bart Bustamante. General Bart Bustamante, happy birthday. Binabati kayo ng inyong ex-girlfriend. Oo. Si Doc Chay. Si General Bart naman. Bart Bartolome. Nick Bartolome. Nakasama ni Kuyang Els Bartolome ngayon. Birthday din ba ngayon? Hindi raw. Hindi raw. At binabati lang niya yung iba pang may HIV. Yun daw may problema sa HIV. Hair is vanishing. Yun. Marami niyan. Si Secretary Gibobe, anong nga pala sinasabi? Pakinggan nga natin. Ito po yung isang eksena doon sa Singapore. Dahil may forum po doon. Kaselo, ito na. Ipe-play na namin. Kaselo Lagmay. Panoorin po natin. Secretary Gibo. Recently, the U.S. Secretary of State Marco Rubio said that the Russian-Ukraine war is a proxy war between nuclear powers and needs to be ended. And meanwhile, the United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you. Now, to our Chinese interlocutors, I shall address you collectively. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. Unfortunately, in my personal opinion, the fact that the question was asked in the way it does, it engenders a deficit of trust in China's words vis-a-vis its actions. I just look back to 1995 on a place called Mischief Reef. There were few bamboo structures erected there, and China said that these were temporary havens for fisherfolk. Now you have an artificial military island, heavily militarized. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue to deny the Philippines
its rightful provenance under international law and UNCLOS. And as proof of this, we do not stand alone. None have agreed with China, and none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity and sovereignty. And thus, for dialogue to be effective, it must be coupled with trust. And China has a lot of trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement. Yun. We have to call a spade a spade. And that's what we see, and that is the biggest stumbling block to dispute resolution or dialogue with China. Hindi, no? Anong event ito, kumbachero? Merong isang international event sa Singapore, mga parang Asia-Pacific event conference yan. Tapos dumating din dyan yung presidente ng France, si Macron. Si Macron. Ngayon, si Macron. Lahat na nasabi. Tatapos ngayon. Yung nagtanong na naka-uniforme pa ng PLA. Para siyang parang simpleng tanong lang. Simpleng tanong lang. Sabi ni propaganda. Thank you for that propaganda spills disguised as a question. Pero medyo napahanga ako ni Secretary Guibo doon doon sa cool na cool pero ang tatalim ng mensahe, kumbachero. Mga patama, mga patama. Binalikan pa yung kasaysayan na dati nagtayo lang daw ng tulos doon at parang taguan lang ng mga fishermen. Yung pala okay lang yan. Pinosisyonan na. Tapos meron na silang airport ngayon doon. Doon pa lang talagang runway na. Asa ng trust doon, di ba? Malaki may nangyaring pananraidor, panloloko sa pangyayari. Doon sa pagkakasagot na yun ni Secretary Guibo na may HIV na rin, HIV. Hair vanishing na. Hair is vanishing na rin. Pero Secretary Gilbert Teodoro, nakaka-proud yung sagot mo na yun. Kung paano mo hinandle yung sitwasyon. Ito nga, may pangalawang eksena pero mahaba na lang masyado. Si General Omet Browner, kinuyog ng mga Chinese journalist pero sabi ni Secretary Guibo, hindi na mga journalist yun Hindi na mga journalist yun, mga propagandista yun na pinapunta dito para kuputin ka. Tapos nung hindi sumasagot si General Omet, sasabihin na hindi raw makakibo. Ayaw lang niya sagutin, ayaw niyang pansinin Kaya nga. Hindi. Kaya maring reporter nga nila, pero alam naman natin ang China, di ba? Controlled nila ang media nila. Samantala, eto, nasa linya na natin Shangri-La Dialogue, sabi ni Napoleon Polo. Shangri-La Dialogue. Si Secretary Rex Gatchalian, nasa linya na natin, DSWD Secretary. Secretary Rex, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning, Katunying. Good morning, Jerry. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Opo. Kanina po may news item kami tungkol sa bigas na 20 pesos na part na rin ang DSWD sa, ano ba ito, ibebenta o ipamimigay sa mga beneficiaries? Jerry, Opo. Pagdating ng in the coming months, sa mga darating na araw, di ba matandaan nyo, meron tayong food stamp program. Meron tayong 300,000 na mga kababayan natin na nakakakuha ng food credit. Pupunta sila sa retailer o tindahan na accredited at doon nila kinukuha yung pagkain na gusto nila, sa tingin nila makakatulong. Ang usapan namin ng Department of Agriculture ni Secretary Laurel, yung murang bigas, yung benteng bigas ng Pangulo,
dadali na natin doon para yung nakukuha nilang food credits, murang bigas na ang mabibili nila. So, ibig sabihin, mas marami silang pagkain na makukuha pa doon sa food credits. Mainam, ano? Ganda. At least, Jerry, kung matatandaan nyo, binibigyan nila natin itong mga food poor, yung mga pamilyang hindi na kumakain ng tama, yung nakakaranas ng kagutuman. Every month, binibigyan nila natin sila ng 3,000 pesos worth of food credit. Yung food credit, pupunta sila sa tindahan na accredited. Yung tindahan, accredited. Diwa ng Pangulo, maliliit na agriculture co-ops. Doon sila mamimili ng pagkain na angkop para sa kanilang pamilya. So, doon, ngayon, ma-avail na nila sa tulong ng Department of Agriculture at sa utos ng ating Pangulo na to make yung 20 pesos na bigas available sa pinakamahirap. Ito yung pamamaraan para makaarating talaga sa kanila. 300,000 na muna yan sa pamilya, magiging hanggang sa umabot sa 750,000. Kumbaga, food voucher na nga ito. Hindi pwedeng perahin yan, Sekretary, no? Para gawing yung ibang maloloko may ginagawang paraan sa ganyan. Pero ito hindi nila pwedeng perahin yan. Hindi pwedeng hindi to pwedeng pera, puro payong to, puro ingot. Tapos ang dito talagang nakatakda lang ano pwede nilang piliin doon sa tindahan, hindi yung pwede chocolate, hindi pwede yung mga chichirya, hindi pwede yung mga alak, hindi pwede yon. Nakasaad na meron lang carbohydrates, protein, fiber. Ayun, So may mga accredited stores na pala kayo, no? Mga 900 siya nationwide at patuloy na dumadami kasi dadami na yung mga benepisyaryo natin ulit, di ba? Madadagdagan. So pag nadadagdagan yun, nadadagdagan din yung mga accredited stores. Pero itong mga stores, katunying, mga maliliit to na mga kadiwa at mga kooperatiba para talaga sa utos rin ng ating Pangulo na bukod doon sa mga nagugutom na pamilya, dapat makinabang rin sa programa yung mga at ito yung mga kooperatiba. At ito yung ginagawa rin ng kahit sa mga mayayamang bansa, meron din silang ganitong mga programa. Baka kasi yung iba pintasan, punahin ka agad dito na yung ano tawag doon? Yung pagkonsinte sa mga tamad. Meron ho talagang lahat ng maski ang mayayamang bansa, kahit ang Amerika ay meron ganito. Pero yung 300,000 na Secretary, madadagdagan ka ninyo yan? Ilan ang target ninyo for this year? Kasi sa Philippine Statistics Authority na talaan, ang tawag na food poor, ito yung mga pamilya na hindi na kumikita ng 9,000 kada buwan. 750,000 na pamilya yan. So, this year, madadoble natin yung numero natin. Hanggang next year, matamaan na natin yung target. Kasi, Jerry, nabanggit nyo yung baka mag-isip yung mga tao ng gumagawa kami ng mga tamad, gano'n. Katulad ng isang bansa, may work component to. Isa sa kondisyon nila para maging bahagi ng programa, ngayon na binibigyan na sila ng sapat na pagkain, dapat nagtatrabaho sila. So, akibat ng TESDA at ng DOLEG, talagang sinisigurado natin na isa sa adult sa pamilya nila nagtatrabaho. May trabaho. Importante yung DOLE at TESDA dito, partner namin sila. Kasi, di ba, basically, ngayon nagugutom ka, so hindi ka masyadong wala kang energy. Ngayon na may enerhiya ka na, dapat maging bahagi ka na ng workforce. Kahit anong trabaho, basta tumulong ka sa nation building. Sino po yung namimili niyan? Baka may nakikinig sa atin na gustong magpalista dyan, sabihin na nila na, pasok kami sa criteria, may isa nagtatrabaho sa amin. Katunying, Jerry, ang namimili niyan DSWD. So, di ba natandaan yung listahanan, yung survey na meron kami yung database ng mahihirap? Doon namin hinahango yung mga pangalan ng mga magiging part ng beneficiaries. Pero this year, natandaan nyo, may batas ang Kongreso na nilabas na bawal na tong hindi nagagawa ng listahanan, kundi meron na yung Community-Based Monitoring System, CBMS. PSA na ang nagpapatakbo. So doon naman natin kukunin sa listahan na ibibigay sa atin ng PSA. Kinukuha natin yung pinakamababa ang kinikita mula sa ilalim, doon tayo dumudukot, doon tayo kukuha ng mga benepisaryo. Gusto ko lang kwento pala sa inyo, ang good news dito, kahapon nga pumunta kami sa presscon, kasama namin yung SWS saka yung Globe. Kasi yung Globe, nag-commission sila ng survey, yung SWS ang kinuha nila. Kasi yung SWS, di ba,
kada quarter nagre-report sila ng hunger incidents. Yes. Basically, ang sinasabi nila, sa mga benepisyaryo nito, yung pinakamahihirap nating kababayan, bumababa ang food hunger incidents o ang incidents ng kagutuman. So, ibig sabihin, sabi nga nila, yung intervention o yung gamot na ginagamit natin, kung sakit ang kagutuman, yung gamot tumatalab na unti-unti. At sa paglawak nitong programa, makakamit natin yung pangarap ng Pangulo na wala nang nagugutom na Pilipino. Secretary, yung pong mga pasok dito sa programa na to na walang gutom, ay iba pa yung mga benepisyaryo ng 4Ps, iba pa yung benepisyaryo na iba pang programa. Baka naman nakakadoble na yung iba nating kababayan, ha? Katunying, kung tatandaan natin, so originally dapat kasama sila. Kasi magkaiba yung dalawang programa. Yung 4Ps para yun sa edukasyon ng mga anak nila at saka para sa healthcare. Ito naman para lutasin ang kagutuman. Ngayon, nung dumating yung budget natin, nakalagay muna doon na hindi pwedeng pagsabayin yung dalawang programa. Nilagyan ng special provision sa budget ng Senado na kung membro ka ng isang programa, hindi ka na pwede doon sa kabilang programa. At yung doon sa pag-aaral ng ACT na ginawa para sa programa na to, sinasabi nila paulit-ulit na dapat wala yung provision na yan kasi nga magkaiba yung dalawang programa at aminin natin sa hindi, marami pa rin sa hanay na nagugutom ay galing sa 4Ps. Marami pa rin sa kanila kahit nasa sa 4Ps sila. Kasi kung natandaan nyo yung 4Ps, ang binibigay sa kanila, sapat lang para mapag-aral yung kanilang mga anak, yung gastos, at para doon sa kalusugan ng kanilang mga anak. Hindi talaga siya napupunta kadalasan sa pagkain sa hapag ng pamilya. Meant for early childhood education at saka early childhood health intervention. Pero sa ngayon, walang overlap dahil nga nandun sa provision ng budget, hindi pwede. Hindi pwede magdoble-doble. Kaya natin tinanong yun, may mga nananaghili, nagseselos na eh. Oo nga. Bakit daw puro yun? Ba't puro sila? Tapos baka makasama pa sa tupad o sa akap. Ayun, may mga ganun pa. Well, sa ngayon, Kathleen, Jerry, dahil nga sa provision ng budget, hindi yan sila nagsasabay, yung mga membro ng dalawang programa. Okay. Yun na lang. Ito, may pinagseselosan din itong babae sa Imbornal. Saan ba kasama ito, Sec? Alam nyo, tama kayo, yung word na yun. Ako, sabi ko nga kahapon, nagsalita si Rose, yung beneficiary natin, nakikusap siya na sabi nga niya, sana tigilan na yung ginagawa siyang mga meme, yung storya niya, sana wag na gawing meme, wag na gawing biro, dahil buhay ngayon. Sabi nga niya, hindi naman niya hiningi itong 80,000 na to. Nagkataon lang talaga na nakita siya doon sa drainage na kinukuha yung cutter. Nagkataon lang. At kaya nga sabi nga niya, kaya nga nung lumabas siya doon at napansin niya marami na nakatingin, nagtatatakbo siya pauwi sa bahay at nagkulong ng isang araw. Kaya hindi namin na mahanap ng isang araw kasi ayaw niyang pinag-uusapan. Kasi yung Jerry, si Rose nagtatrabaho siya. Kahit grade 2 lang na natapos niya, nangangalakal para maitaguyod yung kanilang pamilya. I think, sabi nga niya, unfair naman na hinuhusgahan siya na parang sinadya niya na pumunta siya sa drain para makakuha ng 80,000. At gusto ko rin linawin sa mga kababayan natin na yung 80,000 na yan, hindi lang kay Rose ginawa yan. Since nagsimula itong pag-abot program, yung programa natin para ilikas yung mga pamilya na nakatira sa kalsada at lagay natin sa mga shelter natin, marami na tayong natulungan na ganyan rin ang halaga na ibinigay ng social worker. Kasi tandaan nyo, meron tayong guidelines na nakapublish mula 2023 at 80,000 talaga yung maximum amount. Ang nagsusumusuri niyan, yung social worker, hindi naman ako, hindi kahit sino, kundi sasabihin ng social worker kung ano yung angkop na halaga para makapagsimula ulit ng panibagong buhay katulad ni Rose. So, yun ang panawagan ni Rose na sana wag na siya pag-usapan, yung buhay niya, sana wag naman gawing biro. May anak ko ba ito? May asawa ba? Wala, actually. Meron siyang partner na barker. Ang storya nila, last year talaga nasa kalsada sila nakatira. Pero sinabi nila sarili nila, kailangan nila ayusin ang kanilang buhay. Nagpunyagi, nagseryoso. At araw-araw ang kinikita nila 500. 300 mula sa kalakal, 200 mula sa pagbabarker. Tingnan mo na, nagsusumikap. Masipag pala to. Nagsusumikap pala. Nagsusumikap. Mula sa kalsada, umuupa na sila. At mula nitong Enero, gagawa nilang paraan na mag-umupa ng 2,000 sa halagang 2,000 kada buwan. Kaya nakitaan natin talaga sila na itong yan ang masarap tulungan.
o meron silang sariling kusa. Hindi sila ang lumapit sa atin. Tayo ang lumapit sa kanila. Hindi naman sila yung pumunta sa DSWD, pumila. Hindi gano'n ang storya. Nagkataon lang talaga na nag-viral yung picture niya. Oo, biruin mo nga naman, nagkasya siya doon sa Imbornal. Nung una nga, ang mga report nakatira sa Imbornal eh. Kaya nga, Katiling Jerry, medyo na-offend siya doon. Sinabi niya, hindi ako nakatira doon sa Imbornal na yon. Dahil sabi niya, nagseryoso ko para makaupa ng bahay. Hindi ako nakatira doon. Dati, nakatira ako sa Lansangan. Pero ngayon, hindi na. Hindi mo na. Sabihin, nagsumikap sila mag-partner sa 500. Imagine nyo, 500 kada araw. Imagine, kinikwento nila, nagbubuhat sila ng mabibigat na mga bagay, na mga plastic, mga karton, dadalhin sa junk shop, papatimbang. Ang liit niya eh, kaya nga siya nakapasok dun sa drainage eh. Ganun yung hirap na dinadanas niya araw-araw. Kaya nga sabi ng social worker natin, tutulungan sila na magkaroon ng panibagong hanap buhay, yung tindahan nga, para talaga maging mas stable. Kasi alam natin yung kalakal, seasonal, hindi laging meron. Sa halip na i-bash o kutsain, pwede palang maging inspirasyon pa itong si Rose, ano? Actually, at ang pinaka-inspiring sa kanya, sabi niya, ngayon na natulungan siya, gusto niya tumulong dun sa iba. Kaya sumama siya sa amin dun sa reach out operation namin para ituro niya sa amin na saan pa yung mga alam niyang nakatira sa kalsada. Iba nakatago eh. At siya kakausap. Kasi minsan, katunin, pag dumadating kami, Jerry, takbuhan ka agad eh. Kasi ayaw sumama sa amin. Pero nung araw na sumama ako at si Rose ang nangunguna. Pag nakikita siya, may mga iba talagang kumakalma at pinapakinggan kung ano yung sinasabi niya. Tingnan nyo na yan. Ang galing. Kasi alam nyo, Secretary, sa social media kasi, maraming mga magagaling. Magaling mambuska, magaling mga insulto, magaling manghusga. Magaling halimbawa, ito sasabihin nila, hindi naman si Rosa ang binabas namin eh. Ikaw, Secretary. Dahil binigyan mo ng malaking pera yan eh. Kaya nga mabuti pinapaliwanag nyo na hindi ito one time, big time. Hindi rin. May kondisyon na kaakibat. Yung 80,000, staggered yun na ibibigay, pero minomonitor siya ng social worker natin every step of the way. Ibig sabihin, may mga kondisyon yan. So, halimbawa, meron tayong home visit. Kailangan nandun siya at open siya para i-interviewin ng ating social worker at i-validate. Yan yung tinatawag na case management. Kasi alam nyo, ang tool ng ating mga social worker para sa lahat ng programa namin, case management, kahit sa 4 Ps, para makita natin yung pera ba na pupunta sa tama. Nakakamit niya ba yung objective na maiahon yung sarili niya mula sa kahirapan. At ako sabi nga, Jerry, Tuning, kami siguro pag yung DSWD kutsain, okay sa amin kasi kami magpapaliwanag. Pero sa pagkutsa sa DSWD o sa akin, nadadama yung buhay ni Rose. Yung mga meme na hahanap ako ng Imbornal para magka 80,000. Pag nakikita ni Rose yun, tatandaan niya yung pinagdaanan niya eh. Biro nyo, ang gusto lang niya talaga kunin yung cutter. Kasi wala na siyang pambili ng panibagong cutter para sa kalakal. Ganun lang kasimple yun. Nagkataon lang na letratuhan siya at kumalat yung letrato. Kung hindi, gusto niya na ng tahimik na buhay, silang dalawa ng partner niya ang magtataguyod ng sarili nila. Pero sabi ko nga, ang instruction ng ating Pangulo mula 2023, siguraduhin na walang Pilipinong nakatira sa lansangan. Yes, sir. Maraming salamat, Secretary. At salamat po sa mabilis niyong pag-reply sa amin kahit na big time na kayo. Tayo, text or phone call away. Hindi lang para sa inyo, kundi para sa lahat. Ayan. Salamat po. Thank you. DSWD Secretary Rex Gatchalian. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:49. This time, this. Puso ko. Uy, nasa linya na si Morley. Mukhang gawa na ang telepono. Nakinagat ng daga. Oo nga. Sino ba yan, Morley? Gatid sa atin ang ating showbiz. Marami nag-iintay dyan. Kahapon pa. Si District Engineer Art Gonzales. Si Kuya Aris Ramos. Si RV Victorino. Si Engineer RJ Panaligan. Si Johnny Santos. Si Kuya George Santos. Baka daw may gagawa na ng pelikulang Ang Babae sa Imbornal. Tingnan mo na yan. Kuyang Els Bartolome, Dean Jaime Ibanez, ito na. Sino ba yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio.
Magandang morning! Yes! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Bukas isisisa ko yung babaeng ibang version naman nito, actress na may imbornal na bibig. Pero bago yan, aba nakakaloka. Yan na lang. Mas maganda yan. Mas maganda yan. Hindi, naka-schedule talaga nila. May schedule, ha? Hindi, nahulaan na kasi yung nahulaan na yung hapon pa kasi namin pinahulaan eh. Isang araw pa. Nahulaan na. Yan na lang, imbornal. Talaga? Siyempre kukumpirma ko muna kung sino itong actress na ito. Na ang bahay, alam ba niyo kung nasa ang bahay? Yan. Nanto doon sa Madrigal Street. Madrigal Street. Yayamanin. At alam ba kung magkano ang halaga? Kano? 400 million pesos. 402 na dyan. Ilang malaki ba yung lupa? Napakalaki at napakaganda ng bahay. At alam ba ninyo kung kailan ibinigay? Hindi. January. This year lang? Oo. Kaya pala, dati nagtitismis lang na sila. Pero ngayon ay talaga naman pala sila. At baliw na ang naturang politician sa napakagandang actress na ito na binigyan niya ng 400 million na house dyan sa may Ayala, Alabang. Nakakaloka, ha? Yan. So, sabi nyo, alam na niyang mga... Nahulaan na ni Kuya Boy Pabian, saka ni Kuya Obet Imperio. Alam na niya. Inulaan na nila. Bukas hulaan nila yung babaeng may imbornal na bibig. Yan ating DCRH. Melvin Satters News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Ay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Hoy, Kuya Ertz Aguilar, Kuya Levy, dapat magpalit na kayo ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, magandang umaga pala sa mga taga-immigration na kumbatsero. Uy, ano ba ang balita dyan sa immigration? Marami daw ang hindi napapasweldo dyan ngayon. Ha? Ano nangyari? Paano naman? Ito si Ate Carrie, papunta pa naman ng Philippine Immigration Academy sa Clark. May training daw sila kasama si L.A. Jen at Attorney Justin. Commissioner Carrie, paki-check mo nga yun. Meron daw mga hindi nakakasahod ng maayos dyan sa immigration. Ba't kaya? Hindi pwede yan. Ako na ba? Ikaw, game. Hinahanap ko tuloy Ay, ito pala. Baka Kuya Jerry Labasan, baka reliable at stylish na crossover SUV at presyong hindi aabot ng 1 milyon ang hanap mo. Ang all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines ang siguradong para sa iyo. Sa presyong 998,000 pesos, kayang-kaya ni Ate Bet to. 998,000 pesos. Ang all-new Tiggo Cross ay isang crossover SUV. May 1.5 liter 4-cylinder engine na may katambal na 9-speed CVT transmission para sa mas suwabe at fuel-efficient na drive. Sa loob ng Tiggo Cross ay mayroong sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. At walang kaproblema. Hindi ka na magtititingin sa cellphone mo, Kuya Elmer Canicosa. Dahil pagka naka-Cherry Tiggo Cross ka, meron itong Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Mas conveniente lalo na para sa inyong long distance road trips, kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Para naman sa inyong peace of mind at worry-free ownership, ang all-new Tiggo Cross ay may 5-year bumper-to-bumper warranty, 3-year free roadside assistance at 3 years of free preventive maintenance. Ano pa hinihintay nyo? Pumunta na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippine dealership at i-test drive ang all-new Tiggo Cross. Hanapin nyo lang si Jerry Baha. Ayun. Nagbabantay doon. Ay, kurang Kuyang Eric Dimakulangan.
Aba, may papadala raw dito. Okay. Aba, matindi. Ay, matindi kuya, yan, si Kuyang James Brillantes. Oo. Aba, tinan mo nga naman, oh. Wala na raw dikya doon sa resort ni Kuyang Jerry Haspio. Pinalinis na raw niya. Safe na safe daw maglalangoy doon. Alam ni RD Mr. Cupido Asuncion. Aba, ngayon. Attorney Gilbert Repiso, magandang umaga at happy birthday at happy retirement din daw kay Police Lieutenant General Attorney Benji Silo. Professor Gabby Lopez, congrats daw kay Maynard Ngu ng Cherry Tigo Cars, awardee ng APPCU. Aba, matindi talaga yung Cherry Tigo na yan. Tingnan mo nga naman yan. Oo naman. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Ay, birthday pala ni Kuya Levi Santos ngayon. Nako, Kuya Levi Santos ng Photon, binabati kayo ni Kuya Romel Sitin. Tingnan mo na yan. Happy birthday! Bye! Bye! Ang oras ay hatid sa inyo ng Dermatology and Phototherapy Center ng Makati Medical Center. Champion